Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga katrabaho, mga kasama. Ito pong aking ipakikita sa inyo ngayon ay yung mga ginagawa ko ngayon na order na used oil stove. Yan po ay 3x3 ang chamber na gagamitin po natin dyan na gagamitin ko po dyan na yung sa nozzle ay yung straight elbow na media, bago yung coupling reducer na 1 to 3 1/2 to 3/4, bago ang magiging nozzle natin po dyan mga katrabaho ay 3/4. Ang taso ng nozzle niya na yung 8, kasi 9 cm po yung niyan eh. Yung ang taas po niyang chamber ay 9 cm. Yan po ang mga tangke niya. Ang haba po niyan ay 9 inches. Yan po 3/4 po yung yung nozzle. Yan po, hindi lang po natin nagagawa pa yung nozzle. Yan po ay order ng taga Cavite, dalawa, bago isang taga Romblon. Kaya akin pong utay-utay na ginagawa. Yan po ang style niya. Yan, pag nalagyan nung bago media po yung niya, yung lagayan ng daanan ng hangin. Pero yan po ay dudugtungan ko po ng 3/4. Yung air pipe. Yan, nandyan po yung frame niya. Yan ay mga simpleng lang po. Yan ho ang mabinta kasi mura lang po ang niya. Mura lang po ang kanyang nagagastos at mura ang pagbinta. Ako po may ginawa diyan na yung pattern o yung lagayan po niyang para madali na pong isintro yung chamber diyan sa frame niya. Yan po yung lagayan ng frame, bago yung chamber, mayroon po siyang guide dyan para ho siya sumintro. Ang ginagawa ko po dyan, sinisintro ko na po dyan bago sa ko po lalagyan ng i-welding ng bakal. Yung steel bar po na dyan ko po i-welding sa paan ng frame, bago dyan sa baba ng chamber. Yan po sa baba, bali 3 po yan. Yan po 3. Yan ho. Yan, dyan ko po siya welding sa sa baba ng chamber. Yan naman po matibay na kasi 3 po ang nakatukod sa kanya. Yan. Yan po. Bali brace. 3 pong brace ang nakalagay dyan para siya po ay nakakapit dyan sa 3 paa niya. At saka pampatibay na rin po yan dyan sa paa niya. Hindi po pala dumikit yung welding ko. Weldingin po ulit. Yan po ay matitipid sa langis kasi maliit lang po ang chamber niya. Pang household po yan. Pero yan po ay pwede nating palakasin ng apoy para masalangan ng malalaki. Kaya lang ay talagang yan po ay design ay pang household. Pagka gusto kong may malakas, extra nozzle po na pang malakasan na apoy. Pero yan pong apoy niyan ay pang pang household talaga ang ginagawa ko. Yan, ganyan po, sintro na po yan. Sintro. Hindi po mahihirapang yung masukat pa bago basta pag nakalagay ho dyan. Kaya lang ho sinusukat ko para sigurado kung sintro po talaga. Yan. Kahit ho yung yung D4 na na chamber, diyan ko rin po inilalagay, basta ganyan din lamang po ang frame. Kasi may ginagawa din po ko yung D4 na 4x3 ang height po niya. Maganda rin po yun na pang household kasi medyo malapad po siya.
brace po niya. Akin pong ipinapantay lang yun dun sa, sa baba ng chamber. Nakapantay lang po siya, nakalibel. Yan ay ano lang po yung ang welding po niya na yung ano lang, konti lang. Mamaya po natin ipopol weld pagka ho nakakapantay na siya. Yan, wini-welding ko na po dun sa ano, sa baba ng chamber, yung pinakang sahig ng chamber. Maalwan lang pong gawin yan mga katrabaho. Yung mga nagdi-DIY, madali lang po yan. Yan, buo na po siya. Yan, kulang na lang po dyan yung mga pipe, yung daanan ng langis, at saka yung ano, yung tangke niya. Pero may tangke na po yan na ano, yung kanina. Buo na po ang tangke niya. Kaya siya po ay ano, tuloy na lang ang ano, asimbol na lang siya ng asimbol kasi naihanda na po yung mga gamit niya. Yan po yung ating ipopol weld na para ano, dire-diretso na, para mabuo na po siya. Kailangan po yung nakapol weld dyan kasi baka pagka na-dispose natin biglang reklamo yung customer na ba't ganun, natatanggal ang welding, kaya dapat ipopol weld po siya. Siguraduhin lang po na yung mga nakatukod ay nakapol weld. Baka biglang matanggal o biglang matanggal dyan sa pagka-welding niya. Yan po, simple lang po yan. Yung frame po niya ay ano, steel bar lang. Pagka gusto niyo mas matibay, medyo malaking steel bar, 10mm lang po yata yan yung aking ginagamit. 10mm nga po, bago yan yung pinakang ano, yung pinakang salangan ng kaldero. Marami naman pong nabibili niyan, dami po sa mga tindahan. Kaya yan po ay hindi ho mahirap ano, hindi mahirap gawin. Stick welding ho ginagamit ko dyan pagka ho yung medyo manipis yun, yung isa yung pang MIG. Pag sa mga tangke ho, MIG ang ginagamit ko, mas maganda. Hindi ho ano, hindi ho nabubutas yung tangke kasi hindi ho maiwasan pag manipis nabubutas ay dun po maganda. Pero pag dyan ho sa mga bakal, yung stick, okay na po yan, stick welding. Po ang pinakamabinta sa akin yung mga ganyang ano, maliliit. Kasi mura po siya, mas mura ho ang magagastos kaysa dun sa ano, ay mura din ho ang binta. Maliban lang ho na mag-request yung customer ng mga ibang klase, pwedeng yung may splash prop na oil autofill, marami na rin po ako nabinta nun yung mga may oil autofill at saka splash prop kasi gusto nila yung ganon. Lalo yung mga ano, medyo hindi marunong bantay ng ano, naawasan. Ayan. Yan ho kasi ang sakit ng ano, oil, ang gatong. Pag nalagyan ng tubig, sumisiklab, pero doon sa splash prop, ayos lang po kahit maawasan. Kaya lang ho, medyo malaki-laki ang nagagastos doon. Maraming salamat.